galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, grateful ba kayo? Papasalamat ba kayo na muli binuhay kayo ng Diyos, humihinga pa rin kayo, umiiral pa rin kayo dito sa mundo? Kasi ang taong nagpapasalamat, taong marunong magmahal. Pag ang tao hindi marunong magpasalamat, nagiging napakapait ng kanyang loob. Pag ang tao walang nararamdamang pasasalamat sa kanyang puso, nagiging magagalitin siya, nagiging mapanghusga siya sa kapwa niya. Pag ang tao nagpapasalamat sa Diyos, marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Ang kapatid, aminin natin ang maraming pagkakataon na kung saan palagi pa rin tayong bumabalik sa ating nakalipas. Tinitignan natin ang sugat ng ating mga puso. Kaya naman hindi tayo nakapagpasalamat sa Diyos. Hingin natin ang kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat minsan pa makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan, mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isayas na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa kong pawang nakalulugod
sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano. Pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At tinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang mga kasama niyang mga alagad, kaya nangigtil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi sa kanya, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na yon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon.
Hindi pa ba ninyo nabasa sa kautusan ni Moises sa tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunman, hindi nila pinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa sa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang pangyayari nung unang panahon nung sinakop po ng mga British ang mga nakatira sa India, Delhi. Dumami daw po yung mga makamandag na cobra o ahas. At para daw po mabawasan yung mga ahas, nagpatupad po sila ng isang batas. Basta't makapatay daw po sila ng cobra, yung tao, mayroon katumbas daw po itong gantimpala o bayad. Sa simula po parang napakaganda po nitong panukala, nitong ideya. Tuwang-tuwa po yung mga tao. Kasi araw-araw nakakahuli po sila ng cobra. At bumaba nga yung bilang ng mga ahas. Masaya po ang gobyerno. Pero may isang problema. Napansin po ng ilang tao, kung mas marami yung mga cobra, mas marami silang pera. Kaya imbis na manghuli po sila ng mga cobra, nagsimula po silang mag-breed, magparami, magpalaki ng ahas sa kanilang mga bahay. Para pong naging negosyo, araw-araw po, mas dumami ng dumami ang mga ahas. Pagkatapos, papatayin po ito ng tao, ipapasa sa gobyerno para makakuha po sila ng pera para mabayaran po sila. Nang malaman po ito ng mga British, agad po nilang pinasara, pinahinto yung programa. Dahil wala na po nagbabayad dun sa mga cobra, ano pong ginawa ng mga tao? Pinalaya po nila, pinakawalan po nila yung mga ahas. At ano po yung resulta? Mas dumami pa yung mga ahas, yung mga cobra kesa nung nauna. Yung problema po na gusto nilang solusyonan, lalo pang naging mas malala. Mga kapatid, tandaan niyo po ito ha. Hindi naman lahat ng mga sumusunod sa batas ay patas. Merong mga bagay na legal pero hindi po moral. Merong mga bagay na ayon sa batas pero labag sa ating konsensya. Meron po mga tao, hindi naman sila lumalabag sa batas pero lumalabag sila sa batas ng pagmamahal. At minsan, aminin natin, ganito po tayo. Di po ba? Hindi naman tayo nagsisinungaling. Pero hindi natin sinasabi yung lahat ng katotohanan. Hindi ka naman nagnanakaw, pero minsan madamot ka. Hindi ka naman pumapatay, pero minsan sa pagchichismis mo, pinapatay mo yung dangal ng tao. Hindi tayo lumalabag sa letra ng batas, pero nilalabag natin ang espiritu ng batas. At ito po ang problema ng mga Pariseo sa Ebanghelyo. Habang naglalakad daw si Jesus kasama niya ang mga alagad niya sa bukirin, nagutom sila. At anong ginawa nila? Pumitas po sila ng butil at kumain. Wala po silang ninakaw. Wala naman silang sinaktan. Wala talaga silang ginawang masama. Pero para sa mga Pariseo, may problema. Hindi dahil nakasakit sila. Hindi dahil meron silang naapakan. Kundi dahil ginawa nila yon sa araw ng Sabat, sa araw ng pamamahinga. Sa isip po ng mga Pariseo, mas mahalaga ang tuntunin kesa sa tao. Mas mahalaga ang regulasyon kesa sa gutom. Mas mahalaga ang batas kesa sa awa. Kaya itinuwid sila ng ating Panginoong Hesukristo. At balikan yung napakaganda ng kanyang sinabi, God desires mercy, not sacrifice. Habag ang nais niya, hindi paghahandog. Parang sinasabi ni Jesus, hindi niya binigay ang batas para pahirapan ang tao. Binigay niya ang batas
para tulong sa ating pagmamahal. Mga kapatid, ang Sabat ay ginawa upang makapagpahinga ang tao. Pero nung dumating ang panahon ng mga Pariseo, ang tao na ay naging alipin ng batas na ito. Ganito rin minsan na nangyayari sa atin, di po ba? Merong mga mister, ginagawa naman nilang obligasyon nila. Nagbibigay ng pera sa kanilang mga asawa, nagbabayad ng bills. Hindi naman po nangangaliwa. Pero pag nagsasalita ng kanilang mga misis, hindi rin sila nakikinig sa kanila. Legal, pero hindi nagmamahal. Meron po mga anak hindi naman sumasagot, lumalaban sa kanilang mga magulang, hindi naman lumalabag sa utos. Pero hindi naman kinakausap din ang kanilang mga magulang, ini-ignore sila. Tama naman po ayon sa batas, pero kulang sa pagmamahal. Meron po mga tao nagsisimba linggo-linggo, hindi po pumapalya sa pagrorosaryo, sa pagnonobena, hindi nakakaligtaan magdasal. Pero nagtatanim pa rin ng sakit ng loob. Hindi marunong magpatawad. Religyoso, pero hindi maawain. At ito po ang babala ng Ebanghelyo. Dahil maaring tama ang iyong ginagawa, pero mali ang laman ng iyong puso. Amen? Maaring sumusunod ka sa batas, pero malayo ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi lang po tumitingin sa ating mga kilos. Tinitignan din ng Panginoon ang dahilan bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo. Kaya nga ang tanong ay hindi lamang sinusunod mo ba yung mga batas. Ang talagang tanong, ang mas mahalagang tanong ay, nagmamahal ka ba talaga? Ang tanong hindi lamang, tama ba ako? Ang mahalagang tanong ay, nagiging mabuti ba ako? Dahil sa bandang huli, hindi po tayo huhusgan ng Diyos. Batay lamang sa dami ng mga batas na ating nasundan. Huhusgan tayo, batay, sa dami ng mga tao na ating minahal. Sapagkat ang puso ng batas ay hindi lang po regulasyon. Ang pinakapuso ng batas ay relasyon, pagmamahal. At kapag wala ng pagmamahal, kahit tama ka sa batas, nagiging mali ka pa rin sa harap ng Diyos. Ibig sabihin ang batas ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Ang talagang tunay na layunin po ng batas ay gawing mas maayos ang ating pamumuhay. Di po ba? Ang tunay na layunin ng reliyon ay awa, habag. Ang tunay na layunin ng pagsunod sa Diyos ay maging katulad natin ang Diyos. Meron pong isang kwento tungkol sa isang bata. Naglalaro po siya sa tabi ng ilog. Pero sa kanyang paglalaro, nahulog po yung bata. Sumisigaw siya. Humihingi po siya ng tulong. Buti na lang, meron pong isang guro ang dumaan. Pero imbis na tulungan po niya yung bata, anong ginawa ng guro? Sinermonan siya. Pinangaralan itong bata. Sabi, ang likot-likot mo kasi, tingnan mo, yan, nahulog ka dyan. Pero habang nagsasalita daw po itong guro, palubog ng palubog yung bata. Sumigaw itong bata na humihingi ng saklolo. Sabi niya, tulungan niyo muna ako bago niyo ako sermonan. Oo nga naman. Pero diba, ang dami sa atin na ganyan. Inuuna mo pang pagalitan yung tao kaysa sa tulungan mo. Hindi naman mangungutang sa'yo yan kung talagang hindi siya hirap na hirap. Di po ba? Mas kailangan natin ng yakap kaysa sa pangaral. Mas kailangan ng tao ang awa kaysa sa leksyon. Mas kailangan natin ng kasama kaysa sa mga kritiko. Hindi naman po masama ang magturo eh. Hindi naman po masama ang magbigay ng payo. Pero may tamang oras para dito. Kapag ang tao sugatan, pagalingin mo muna siya. Di po ba? Kapag ang tao umiiyak, damayan mo muna siya. Kapag ang tao nalulunod sa problema, iahon mo muna siya. Saka mo na turuan, pagalitan, bigyan ng leksyon. Ito po hindi maintindihan ng mga Pariseo. Masyado kasi silang legalistic. Gutom na ang mga alagad, pero nakita nila yung paglabag sa batas. Meron ng pangangailangan ng tao,
pero ang nakikita nila, regulasyon. May sugat na ang kanilang kapwa, pero nakikita nila yung pagkakamali. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo, iba ang kanyang nakikita. Nakita niya yung gutom, nakita niya yung pagod, nakita niya yung kawawang tao. Kaya nga, sinabi niya, I desire mercy, not sacrifice. Habag ang nais ko, hindi paghahandog. Ang kapatid, magandang itanong ito sa ating mga sarili. Sinong kaugali mo? Ang Pariseo o ang Panginoon? Alam niyo po, ang tao pag nadapa, ang mas maganda, tulungan mo muna siya bago mo ipakita kung bakit siya nadapa. Di po ba? Ikaw ba yung tao na pag nadapa yung tao, hinahanapan mo saan siya nagkamali? O ikaw ba yung tao na pag meron nagkamali, inaabot mo yung iyong kamay para makabangon siya? Ikaw ba yung tao na mahiling maghusga sa iba? O marunong kang umunawa? Ikaw ba yung tao na palagi na lang pinapakita mo ikaw yung tama, sila mali? O ikaw yung tao na sinusubukan mo magmahal? Dahil sa totoo lang po, hindi mahirap maging Pariseo. Napakadali po na maghanap ng mali ng iba. Napakadaling magbigay ng sermon. Napakadaling magsabi, kasalanan mo yan eh. Pero ang mahirap, yung maging kamuka katulad ni Jesus. Dahil kailangan mong makinig, kailangan mong umunawa, kailangan mong magpatawad, kailangan mong magmahal kahit na hindi karapat-dapat yung tao. Pero hindi naman kailangan pahirapan natin ang buhay eh. Di po ba? Kung gagawin mo, susundan mo yung ginawa ni Jesus, mas magiging magaan at maganda ang ating buhay sa pamagitan ng ating pagmamahal. Ang kapatid, ang kailangan ng ating mundo ngayon, hindi po mga hukom. Ang kailangan natin ngayon, mas maraming tao ang may puso na kamukha ni Jesus. Ang kailangan natin ngayon, mga taong umuunawa kaysa sa humuhusga, ang mga nakikinig bago magsalita, mga nagmamahal bago magsermon. Sapagkat maraming mga tao ang nagbabago, hindi dahil maganda yung leksyon mo sa kanila. Maraming mga tao nagbabago dahil naramdaman nila merong isang tao ang huminto, nagmahal, at umunawa sa kanila. Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Naway maging mas kamukha pa natin si Jesus. Pahalagan natin ang tao. Mahalin natin siya kasi ang tao pag nawala na, wala na. Hindi po ba? Life is short. Do not waste the life of a person. Huwag lang tayong sumunod sa batas. Sumunod tayo kay Kristo. Maging maawain tayo, mahalin natin ang tao bago natin siya husgahan. At dahil dito, magiging mas payapa, makatarungan, mas pinagpala ang ating buhay ngayon hanggang magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo. Sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig ang mahabaging awa. Ating sabihin at itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano saan man naway, hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ayon sa udyok ng abag ni Kristo, naway hindi natin natulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas
at dumito ka sa amin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan. Tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot. Sa pagkabuhay niya sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Nabot niyang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kauman mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan.
ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Palagi po merong nagme-message sa akin at nagtatanong, Father, tama po ba na magpautang ako dito sa palaging umuutang sa akin? Kakumari ko, kapatid ko, kaibigan ko, yan tagal na po, hindi nagbabayad. Tapos mangungutang na naman. Naaawa naman po ako kasi alam ko talaga naghihirap. Ang tanong po ay, di naman yung kung ano yung tamang gawin eh. Ang tanong ay, yung gagawin mo ba? Yan ba ay pagpapakita ng iyong pagmamahal? Do not ask, is this the right thing to do? But rather ask, is this the most loving thing to do? At paano mo alam na sa pamagitan ng mga desisyon mo, pinipili mo, ay nakakapagmahal ka? Pag nagiging mas mabuti ka, at kapag nagiging mas mabuti yung tinutulungan mo. Kung dahil sa pagtulong mo, hindi na natuto, baka hindi mo talaga siya tinutulungan. Ano yung kasabihan? That you kill a flower by overwatering it. Narinig nyo na yun? Pinapatay mo yung bulaklak. Tigang eh. Okay. Pero yung palagi yun na lang dinidiligan mo, hindi rin nakakatulong. That is not the most loving thing to do. Mga kapatid, minsan di tayo makatulong dahil nangunguna yung ating paghuhusga. Yan yung opposite ng pagmamahal. When you judge, you do not have any time to love. Kaya nga, sa araw-araw natin mga desisyon, yan yung unahin natin. Tanungin natin, itong aking bang ginagawa, diyan ako mas nakakapagmahal. Dahil ang pinakapuso ng batas ay pagmamahal. You love and do what you want. Sabi po ni San Agustin. Pag nagmahal ka, di ka magkakamali. At para magabayan ka sa iyong pagmamahal, palagi makinig ka sa Diyos. Because God is love. Amen? Do everything out of love. Your life will become more blessed, more happy, more peaceful, now and forever. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.